Naimbag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy na nakabantay ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng mga nagdaang bagyo at sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Nananatiling naka-red alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera kung saan patuloy nilang minimonitor ang epekto ng bagyong Maymay sa rehiyon. Nakabantay ng 24 oras ang mga miyembro ng Quick Response Team sa mga lalawigan at sa rehiyon. Patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pamahalang lokal para sa validation ng mga report at maibigay ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya kung kinakailangan. Ayon naman kay OCDCAR DRRM Chief Jose Ignacio Valera, nakahanda ang mga kaukulang ahensya na magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Nananawagan din ito sa publiko na sumunod sa abiso ng mga kinauukulan. Reiteration lang po yung laging reminder po ng ating chairperson ng Cordillera RDRIMC, Director Albert Mugod. Yung safety po yung dapat po natin na iprioridad. Maging alerto po. Sakali man na may ganito po na mga panahon po natin para makaiwas po tayo sa disgrasya, aksidente, if not, yung tinatawag po natin na disaster. Nakabantay din ang pamahalang lokal ng La Trinidad Benguet sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Ilang pagguho ng lupa at road closures na itala. Magbabalita si Denver Bastingo ng LGU La Trinidad. Bukas na ang ilang mga kalsada sa La Trinidad, Benguet na naapektuhan ng mga pagguho ng lupa dulot ng bagyong Luis at ng habagat. Ito ay matapos ang clearing operations ng MDRRMO, DPWH Benguet Engineering District 1, PDRRMO at mga barangay DRRMC. It's good nga tatak at nalukatan matanda ito yung man Brisa Alno, nalukatan matanda Izaywangan, nalukatan matanda Dinonglong. Pinakaapektado ang Ambyong Lubas Tawang Road kung saan bumagsak ang malalaking bato sa kalsada. Bagamat maaari ng daanan, pansamantala pa rin itong isinara sa mga motorista dahil sa banta ng panibagong pagguho. Ang gapugaro tuloy-tuloy mat nga kutimat lang dahil ito'y dagar nga hantay nga naikat insay kat medyo delikado nga magna itiman dahil ito'y man motorista tayo. Iso nga in-recommend tayo or tatamat lang, babaan mat lang itiman suggestion, yung recommendation, iti BDRMC, iti Lubas Kanambyong, iti DPWH, iti MDRMC, kanil TMPS, nga isarado tayo pa for the safety of the public. Samantala, naitala rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng La Trinidad. Iti flooding nga na-report kat dati man banda iti unag iti bitag actually tayo na apo na ito nga dati kat may report nga kanayon ng ti cause na apo na ito kat gaputi development within the surrounding area nabati dati nga mas nabababa apo nga area and makita tayo nga kastang nakalagsapay or naawan dagiti man pagnan iti danong. Nananatiling naka-alerto ang MDRRMC at mga barangay sa nasabing bayan habang minumonitor ang sitwasyon sa kanilang sinasakupan dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Denver Bastingo, Limitless, La Trinidad. Iginiit ng DENR ang kahalagahan ng geohazard maps lalo na sa pagprotekta ng buhay, pagsiguro ng tamang paggamit ng mga LGU sa mga mapang ito, pinag-utos. Si Debbie Gasingan para sa report. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga DNR regional offices na siguruhin na nagagamit ang mga geohazard maps na ibinigay sa mga pamahalaang lokal. Binigyang diin ng kalihim na ang tamang paggamit ng geohazard maps ay makatutulong para maiwasan ang pagkawalan ng buhay at mabawasan ang maaaring masirang ari-arian sa panahon ng sakuna. I am instructing our regional offices led by Red Kit Moreno to exert more effort when speaking to the local government units to actually use the geohazard maps. Because we have been providing the geohazard maps to all local government units throughout the country for many years already. But its actual use is what is important, what is significant, because that would provide them with a basis for
for their land use plan. Una nang ipinasa kamay ng DNR at Mines and Geosciences Bureau ang geohazard map sa Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablam, Tuba, Tublay o Blist areas. Sinabi ng opisyal na bahagi ito ng kanilang mandato na protektahan hindi lang ang kapaligiran kundi maging mga buhay. Our mandate to protect the environment is inseparable from our mandate to protect lives. By distributing BLIST geohazard maps, we are embedding science into our governance. We are arming our local government units with the data needed to mitigate disasters and manage our forests, mountains, and urban centers with precision. Iginiit naman ng Metropolitan Blist Development Authority ang kanilang commitment para sa pagprotekta sa kapaligiran habang isinusulong ang pag-unlad sa Blist area. The use of these geohazard maps should not only be in terms of in paper or ang map, but it should signify the safety of the communities of the Blist. Ang DNR-MGB geohazard maps ay detalyadong scientific tools kung saan nakasaad ang mga komunidad na susceptible sa rain-induced landslides and floods. Nagsisilbi itong gabay sa disaster preparedness, evacuation planning at urban zoning. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Patuloy ang pagtugis ng tropa ng pamahalaan sa natitirang armadong miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC. Kasunod ito ng ika-4 na engkwentro sa Abra nitong Agosto 4 kung saan 3 miyembro ng ICRC ang nasawi. Ang joint operation ng 50th Infantry Defender Battalion at ng 98th Infantry Masinag Battalion ay nagresulta rin sa pagkakarecover ng 2 M16 rifles at isang M14 rifle. Ang unang engkwentro ay naganap noong July 19 sa Lanag, Lacub na ikinasawi ng isang sundalo. Nangyari ang ikalawang engkwentro noong July 20 sa Apaw Tineg kung saan isang kasapi ng ICRC ang nasawi. Ayon kay Major General Gulliver Señeres, commander ng 5th Infantry Star Division, ang magkakasunod na engkwentro sa Abra ay nagpapakita na hindi matakasan ng nalalabing kasapi ng ICRC ang nananatiling government security operations. Nananawagan naman ito sa Cordillera Human Rights Alliance na pangunahan ang localized peace dialogue para sa pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa Abra. Nakisa ang Philippine Military Academy sa obserbasyon ng International Humanitarian Law nitong Lunes. Binigyang diin ni PMA Superintendent Lieutenant General Michael Lohico na ang pagsunod sa International Humanitarian Law ay hindi optional. Ito ay moral, legal at professional obligation ng bawat sundalo. Aniya, magkaugnay ang tagumpay ng militar at pagrespeto sa nasabing batas na nagpapalakas sa tiwala ng publiko at sa commitment ng AFP sa Constitution. Ang tema ng International Humanitarian Law ngayong taon ay pinalakas na ugnayan at pagkakaisa sa pagsulong ng IHL. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabibilis ng DNR ang mga proseso para maihatid ang mga kinakailangang serbisyo sa mga benepisyaryo. Lunti ang bukas, inilunsad sa Cordillera. Detalye mula kay Clint Isvan Tutanes. Inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Cordillera ang luntiang bukas, patents, permits and partnerships kamakailan sa Baguio City. Ang luntiang bukas ay isang programa kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang bahagi ng DNR upang magbigay ng serbisyo para mas mapalakas pa ang alyansa para sa mas matatag at sustainable na komunidad. Today is a momentous day for the Cordillera Administrative Region. It is an honor to welcome you all to this gathering, where we witness a profound shift in how environmental governance serves our people. For a long time, the public perception of governmental regulation was often synonymous with hurdles and red tape. Binigyang diin naman ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay hindi na lamang regulatory agency ang DNR, kundi isa ng developmental partner. This is the new standard of
of the Marcos administration, we are shifting from a purely regulatory agency to be a development partner. On patents, permits, and tenurial instruments awarded, beyond our service to the public, we are also setting a standard of institutional accountability. The DENR CAR finally secured a gratuitous special use permit for its own regional office at the Forbes Park Reservation. We cannot effectively enforce environmental laws if we do not practice it ourselves. This is our commitment to integrity, to lead by example. Dagdag pa nito, sa direktiba ng Pangulo ay mas pinalalakas ng DENR ang kanilang serbisyong nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. For many of you here this morning, the road to this moment has been marked by years of repetitive requirements and waiting. We apologize for that. We understand the frustration of a government that felt more like a distant gatekeeper than a partner in your progress. But President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has directed to end this culture of delay. His directive is simple. Every government action must contribute to the daily productivity of all Filipinos. He has challenged us to lead not with authority but with benefit, to move from talking about our own accomplishments to delivering results that our stakeholders can feel. That is why today, the waiting ends. Tampok sa nasabing aktibidad ang distribusyon ng land patents, donasyon ng mga forest products sa mga benepisyaryo, pagbibigay ng environmental compliance certificates, provisional agreement, gratuitous special use permit, turnover ng geohazard maps at payment of resource users fees mula NGCP at PhilEx. Isinagawa rin ang pagpirma ng Memorandum of Agreement ng DENR Cordillera at mga partners nito, kabilang na ang lokal na pamahalaan ng Tublay at probinsya ng Benguet at ng UP Los Baños. Clintis Vantotanes para sa PIA News Cordillera. Mahigit 50 special land patent ang ipinamahagi ng DENR sa mga benepisyaryo sa Baguio City at Benguet. Mga benepisyaryo nagpahayag ng pasasalamat. Nagbabalik sa report si Clintis Vantotanes. Malaki ang pasasalamat ng ilang residente ng Mangkayan, Benguet nang sa wakas ay matanggap nila ang land patent ng kanilang mga lupa sa tulong ng Department of Natural Resources o DENR Cordillera. Para kay Beldon Caluton, 62 taong gulang, mahalaga ang nasabing patent dahil maaari na niyang maipamana at maprotektahan ang lupang kanilang tinitirhan. Importante na ito nga talaga at may bagaming adan kami iti karbangan mabalin ming ipatawid karagayanak mi mabalin mi met nga adan mi iti karbangan nga mang protekta kat jata ti pagsayatan mita inikanda kami ti gobyerno tayo ti karbangan. Maituturing naman na lisensya para kay Eugene Pasiteng ang nasabing patent. Dahil dito, nagpapasalamat siya sa ahensya. Tingay importante nga pasulat yata. No, disungan ni alamay na alami na nakot. Ito ti pinaka lisensya. Nagpasalamat at naalamin natin inaton yung kanyak tayo pala, inaton yung pala kanyak. Natanggap ni Nakalutan at Pasiteng ang dokumento nitong Martes kasabay ng paglunsad ng luntiang bukas, patents, permits and partnerships kamakailan sa Baguio City. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinahayag ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ahensya ng serbisyong nararamdaman kagaya ng pagpapabilis ng pagbibigay ng land patent. On patents, permits, and tenurial instruments awarded, beyond our service to the public, we are also setting a standard of institutional accountability. The DENR CAR finally secured a gratuitous special use permit for its own regional office at the Forbes Park Reservation. We cannot effectively enforce environmental laws if we do not practice it ourselves. This is our commitment to integrity, to lead by example. As the President reminds us,
relief is not the finish line. We will continue to push back against delay and move forward to delivery until every citizen feels that their government is working for them, until every Cordillera feels that their government is finally working for them. Congratulations! Today, progress is no longer a promise. It is in your hands now. Ang pagpapasa kamay ng patent ay isang mekanismong saklaw ng Public Land Act at Republic Act No. 10023 para sa mga mamamayang Pilipino na tuloy-tuloy na nanirahan sa isang residential lot sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Sa pamamagitan ng land patent ay nagkakaroon ng buong karapatan sa pagmamay-ari ang mga kwalipikadong aplikante sa pag-ukupa, paglinang at pagpapabuti ng lupa. Clint Isvan Totanes para sa PIA News, Cordillera. Isinasagawa ang measles rubella supplemental immunization activity sa iba't ibang health offices sa rehiyon. Ligtas at epektibong bakuna, binigyang diin. May report si Debbie Gasing. Hinihikayat ng Department of Health Cordillera ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak na edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan sa isinasagawang measles rubella supplemental immunization activity. Kamakailan ay inulunsad ang programa sa Baguio City na bahagi ng National Ligtas Tigdas Program. Binigyang diin ni DOH-CAR Regional Director Amelita Pangilinan na ligtas, epektibo at libre ang nasabing bakuna. Vaccines are safe. The science behind life-saving immunization had been proven time and again. It is one of the most important medical innovations in history. Second, vaccines are effective. Exactly 50 years ago, our country's national immunization program began. Since then, millions of Filipino kids had been and continue to be protected against vaccine-preventable diseases. Bakit kailangan mabigyan ng another dose? So, ang sagot ko rin po ay simple. The campaign is designed to provide extra layer of protection for all eligible children. Maaring ang routine immunization offers strong protection, pero ang supplemental dose helps boost across the community, close immunity gaps, and reduce the risk of future outbreaks. Ayon sa DOH-CAR, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa Cordillera mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, nanawagan si Pangilinan sa publiko na huwag maging kampante. What should worry us more is measles itself, the disease itself, that spreads through the air faster than almost anything we know, and one that can lead to complications like pneumonia, meningitis, blindness, or worse, death. Only vaccination keeps that risk away. So importante po that we all support this supplemental immunization activity. It will happen in the different district health centers. It will also happen in the different communities. Ba po ang ating mga healthcare workers para hanapin po ang ating mga bata na 6 months to 59 months old. Sa Cordillera, mahigit 150,000 na batang 6 months to 59 months old ang target mabakunahan mula Agosto 10 hanggang 28. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Sinimulan na rin sa Abra ang supplemental immunization campaign laban sa measles at rubella. Bukod dito ay binibigyan din ang mga bata ng vitamin A drops. Karagdagang detalye, hatid ni Jam Malingan. Alam po namin na safe ang bakuna. Iyan ang sambit ni Rachel Peralta ng Zone 4 Bangued Abra. Kasama ang pangatlong anak ni Rachel sa mga nabakunahan sa kick-off vaccination activity laban sa measles at rubella sa munisipyo ng Bangued. Hindi po kami natatakot kasi alam po namin na safe po yung ng bakuna po. Masaya naman po para ligtas din po siya sa measles at sa rubella po.
Tsaka libre po. Laking tipid. Kasama ng mga bakuna para sa 6 to 59 months na mga bata ay ang pamimigay ng vitamin A drops para mapalakas ang immune system at para sa malusog na mata at paglaki. Agbakuna kayo, kada gito'y ubing 6 months to 59 months, mga less than 5 years old. Tapno mapreventaran da, kag sakit iti kamuras wano measles, ken German measles. Tano ag sakit da nga minti kasto ka dakkel butla ang epekto natin sa lunat da. Safe dito dito kami isang wagas sa pang-preventar tayo ti panakaala dati dito nga sakit. Ken tapno may kanda iti nananay nga immunization. Ang vaccination activity ay dinaluhan din ni na Municipal Health Officer Dr. Gregory Cortez, Provincial Health Officer Dr. Francis Marie Alexis Gasa at ng Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Pag-unlad na ramdam ng komunidad, yan ang inaasahan sa pagpapasakamay ng pamahalaan sa 4 na proyekto sa komunidad ng Bontoc Mountain Province. Ang mga proyektong ito napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Report mula kay Valerie Jane Taguba. Formal nang ipinasakamay ang mga natapos na proyekto na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program or LGSF-SBDP sa ginawang turnover and acceptance ceremony sa Bontoc Municipal Hall noong August 5, 2026. Kabilang sa mga proyektong ipinasa sa mga benepisyaryo ang concreting ng farm-to-market road sa Barangay Bayo, rehabilitasyon ng Level 2 water system sa Barangay Talubin, at paglalagay ng solar lights sa Barangay Alab Proper at Barangay Balili. Sa mensaheng ipinarating ni Benedict P. Udsi II para kay Municipal Mayor Franklin C. Udsi, binigyang diin nito ang kahalagahan ng mga natapos na proyekto sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. But more than the roads we pave, the water systems we rehabilitate, and the solar lights we install, these projects create opportunities, bring essential services closer to our people and improve the quality of life in our communities. This is the purpose of the support to the Barangay Development Program to bring development where it is needed most. Nagbigay din ng mensahe sina DILG Mountain Province Provincial Director Anthony Manolo Aybalug at si Brigade Commander Lieutenant Colonel Edwin S. Duclan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang mga benepisyaryo para sa mga proyektong kanilang matatamasa. Itaptang the farm to market road in mababati travel time ni. So dakkel nga banag diay. Murain ako ng nabawasan ti 10 minutes times 3 o diya dati 30 minutes. So dakkel nga banag diay. Ang LGSF-SBDP ay isa sa mga prioridad na programa ng pamahalaan na naglalayong maghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga barangay na apektado ng kaguluhan at idineklarang insurgency cleared. Ako si Valerie Jane Taguba para sa PIA News, Cordillera. Mahigit 800 na mahihirap at near-poor na sambahayan sa Kalinga ang tatanggap ng 2,000 piso na buwanang financial assistance sa ilalim ng Uplift Program ng pamahalaan. Payout sa mga benepisyaryo sinimulan na. Magbabalita si Irel Siknaw. May kabuoang 820 pamilya na nabibilang sa poor at near-poor families sa Kalinga ang tatanggap ng 2,000 pisong buwanang tulong pinansyal sa loob ng 6 na buwan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Natanggap ng mga benepisyaryo ang unang payout ng cash aid kamakailan sa pangangasiwa ng DSWD Cordillera sa pamamagitan ng SWAD Kalinga. Malaki ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong na anila ay malaking bagay na para pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Sakto lang kay pamangkin, mahanap na iti pang araw-araw ni kasi magnato na yung gasolina. Lakal magmatulong na ito dati panggatang iti bagas, number 1, panggatang gandol iti bagas. Tapos at dati pangalawan to di mo rin pasig lang. Siyempre, dakal nga tulong nga pamilya na
Sa kanti pamilya kasi ang dati magatang na kasi nagtibalay. Ayon kay SWAD Kalinga Team Leader Lorna Lumiwan, natukoy ang mga benepisyaryo base sa community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority. Paliwanag niya ang unang payout ng cash aid ay ginagawa ng mano-mano habang ang mga susunod na release nito ay idadaan sa mga digital wallets. Kaugnay nito, dumalo ang mga kinatawan ng GCash at Land Bank sa payout upang tulungan ang mga benepisyaryo na mag-set up ng kanilang account. So they will receive 2,000 pesos for 6 months. For the first payout, we will do this manually, but in the coming 5 payouts, maibibigay sa kanilang financial through Land Bank or GCash. Nagbigay din ng PSA Kalinga ng kanilang serbisyo para sa National ID Registration. Yan, si PSA kailangan natin din sila para i-check nila yung PSA ID kasi may mga beneficiaries tayo na hindi pa sila registered sa PSA. Sa ngayon kasi we are into digitalization, so we encourage all the constituents of Kalinga na magpa-register sa PSA para makakuha sila ng national ID. Ang mga poor at near poor families ang bumubuo sa ikalawang grupo ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Uplift Program. Ang Uplift Program ay hakbang ng gobyerno upang tulungan ang mga pamilya sa kabila ng tumataas na gastusin dala ng mataas na presyo ng petrolyo. Iril Signaw mula sa PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Sa halip na masayang, ipinamahagi ng DENR sa ilang benepisyaryo sa rehiyon ang mga nakumpiskang kahoy mula sa mga isinagawang anti-illegal logging operations. Mga benepisyaryo nagpasalamat. Si Clint Esteban Tutanes para sa detalye. Makatutulong sa ilang benepisyaryo ang donasyon na forest products ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Cordillera sa Apayao at Kalinga. Ang mga donasyong kahoy ay mga nakumpiska mula sa mga isinagawang anti-illegal logging operations. Para sa Apayao District Jail, gagamitin nila ito sa paggawa ng bunk beds ng mga persons deprived of liberty at visitation area. These lumbers will be used for constructing bed banks for our PDL since Apayao District Jail is lacking for bed banks. Sa sahig sila natutulog na may banig kaya we are in need talaga. For the this is not not just for the bed banks but also for the sunshade for the visiting area. We are going to utilize these donated lumbers, and these donated lumbers will be used only for its intended purpose. Gagamitin naman ng mga estudyante ng Malagnat National High School sa Kalinga ang mga donasyon. Ito ay para sa mga furniture ng kanilang mga classrooms. This program is very much beneficial sa amin, especially from the DepEd. No? We all know na madaming projects na pumupunta sa atin, kaso sa amin pala, kaso yun nga, nasa far-flung areas kami, kaya kailangan din namin ng tulong nyo as our partners. So may we clap to our DENR family for giving us those lumber na i-convert namin into, gagamitin ng mga estudyante namin to come up with a furniture na kung saan gagamitin namin doon sa mga bawat classrooms namin. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo sa DENR sa suporta nito sa nasabing mga institusyon. Kabilang ang Apayao District Jail at Malagnat National High School sa mga nakatanggap ng sertipikasyon ng donasyon sa inilunsad na luntiang bukas, patents, permits and partnerships nitong Martes sa Baguio City. Clint Esteban Tutanes para sa PIA News Cordillera. Isinusulong ng pamahalang lokal ng Lagayan Abra ang tourism promotion at livelihood generation. Mga tour guide at personnel ng Lagayan Tourism Office sumailalim sa basic photography at video editing. Si Christian Tobadesa para sa report.
Mas pinaigting ng lokal na gobyerno ng Lagayan sa Abra ang promosyon ng turismo sa pamamagitan ng pagsanay ng mga tour guides mula sa Barangay Pangot at Sitio Baybaytin ng basic photography at video editing. Ang pagsasanay ay naglalayong pahusayin ang pagkuha ng litrato ng mga bisita bilang bahagi ng mas pinagandang serbisyo ng mga lokal na tour guides. Bilang suporta sa pagpapayabong ng turismo ng Lagayan, nagbigay si Mayor Edmar Crisologo ng laptop at printer upang magamit sa promosyon ng turismo. Congrats kanyayo and thank you sa mga trainees. So, datoy, ikuayo amin. Napintas na nag-train kayo kasi no, ag-operate na gijay, si kayo muna kung may sangbal na dagitang facilities. Dakalti na ipulong na sir, ado mula na surusuro nga pati video, picture. Ang nasabing training ay pinangunahan ng lokal na gobyerno ng Lagayan at ng TESDA kasama ang Philippine Information Agency AB. Mula dito sa Abra, Christian Alicer Tobedesa para sa PAA News, Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, na Imbag Amanong.